ng bongga. At syempre para sa araw na ito maraming kaganapan na maraming nangyari over the weekend. Bakit? Ako, nakakaloka. Nandyan na yung mga huli-hulian and everything. Diba? Ng bonggang-bongga. Maraming salamat kay Kuya Recto. Oo. Maraming mga binubuting-ting siya. Correct. Palakpakan natin. Yeah. Ng bongga. Bakit ganun yung palakpak mo para meeting the advance? Palakpakan natin ng bongga. Yan. Diba? Ng Parang anim lang yung tao. Correct, diba? Paano nga ulit? Paano yung palakpak ng konti? Yan. Ay, hindi. Teka, sandali. Ano yung pinipindot ko? Sandali. Baka biglang mawala. Paano nga ulit yung anim? Yan. Oh, diba? Absent yung Hindi, iba. konti na lang yung mga nasa bahay. Oo. Diba, ng bongga. But anyways, mga panggan, ako, eto na. Tutukan na natin ang mga kaganapan sa Chika sa Arena! Yan! At syempre, mga pangga, ang ating chika sa arena ay hatid pa rin sa atin ang Arena Plus Astig sa Sports! Naku, talaga nga naman, mainit na mainit pa rin ang tutukan. Next, tutukan. Gusto mo ba yun? Palakpak ulit. Yeah. Mainit na mainit ulit, diba? Ang tutukan at labanan sa 49th season ng Governor's Cup ng PBA kung saan nga naman kagabi ay talaga nga naman, diba, nagsagupaan ang grupo talaga. Ang koponan ng Northport versus Terrapirma kung saan nga naman tinalo ng Northport ang Terrapirma sa score na 133 versus 107. Ayan, tinanghal bilang best player of the game si Arvin Tolentino. Samantala naman, ayan, bagamat talagang medyo may paghabol ang koponan ng Converge sa TNT pero naiuwi pa din ng grupong Talk and Text ang panalo sa laban nila ng Converge kagabi sa score na 98 against 91. At syempre tinanghal bilang best player kagabi ay si Jason Castro. Diba? Gusto mo yun? Yung may pag-arte na Jason Castro. Ganyan. Diba? No, nakakaloka. Samantala naman sa standings, nako, eto na, mukhang papalapit at papalapit na. Diba? Dahil magti-trim down na into 4 ang dating 6 na tigugrupo sa dalawang, alam mo yun, hinati na grupo from Group A and Group B. Sa Group A naman, Mare, nangunguna na ngayon ang TNT at syempre sumasabay din ang Meralco sa 5 panalong at 1 pagkatalo. Samantala naman, eto na, ang Magnolia naman at ang Northport ay may parehas na 3 panalo at 3 talo. Makahabol pa kaya ang Converge para pumang-4 na pwesto? Ay malalaman natin yan sa mga susunod pa ng mga game dahil meron na silang 2 panalo at 4 na pagkatalo. Samantala naman ang Terrapirma ay mukha yatang tatapusin na lang ang elimination round na ito at mukhang magpapahinga na sila dahil muli nilang nakamit ang 6 nilang pagkatalo kagabi. Nakakasada. Samantala naman sa Group B naman, Mare, ang Rain or Shine naman ay may 4 ng panalo at 1 pa rin pagkatalo. Samantalang pumangalawa na sa pwesto at mga pangatlo ang Ginebra San Miguel at ang San Miguel Beerman na may 3 pagkapanalo at 2 talo. Samantala naman ang Blackwaters, Mare, nako, eto na. Meron silang 3 panalo at 3 talo kasabay din ng NLEX. Mukhang ito yung magsasagupaan para sa pang-4 na pwesto pero malayo pa ang kanilang tatahakin. Samantala naman, Mare, bukas ay kailangan maipanalo ng grupong Phoenix ang kanilang laro para makahabol pa kung sakali, 'di ba, sa labanang ito bago magtuloy-tuloy ng mag-eliminate at into top 4 groups or top 4 teams per group na maglalaban-laban. Dahil bukas, Mare, ay magsasagupaan sila ang grupong Phoenix, samantala makakalaban nila ang Rain or Shine, ang Blackwaters versus Ginebra
Ginebra, San Miguel, hindi ba? Samantala naman ngayong araw ay pahinga nilang lahat. O, di ba? Yes. Araw ng Lunes, araw ng labada. Naglalaba yung mga sila. PBA players. Yes, na mga ginamit nilang uniform. Yes. Di ba? Kailangan mo ng labhan. Oo. Para maging maganda kanilang laban bukas yan. Mali pag-usapan lang natin kasi siyempre sa paksayan tungkol sa basketball Alin yung mga nami-miss mong kupunan ng basketball dati na ngayon ay parang hindi na naglalaro sa PBA? Well, actually hindi. Ako naman bias talaga kasi ako ever since talaga ang pamilya ko is makaano talaga kami. Barangay Ginebra. Ginebra talaga. So Ginebra San Miguel fan talaga kami ever since. Panahon pa nila Jaworski. Hindi mo na naman inabot 'yon. Hindi na. 'Di ba? Ni sino pa ba? Basta madami. Nabot ko na Marlo kasi, Aquino. Yan ang mga players dati ng hindi nyo rin kilala yun. 'Di ba? Mga tsuhin nyo na yun. Ako nabot Sina ko na Val David. Yan. Mga kilalang mga Ginebra ko? James Yap. Ay, na siya actually nakilala siya, if I'm not mistaken, sa Pure Foods. Diyan siya unang sumikat, 'di ba? Di ba may dati, sa may kupunan TJ Hot Dogs. May kupunan dati na na Tech Mahindra. Oo, meron. Oo, wala na yung Tech Mahindra. Actually, parang yung Mahindra na yun, if I'm not mistaken, parang yan yung ang nag-support niyan before, yung si Manny Pacquiao. Yung Mahindra na yan. If I'm not mistaken, correct me if I'm wrong. Yung Mahindra. Pero ang alam ko talaga, siya yun, kaya parang may umusbong na ganong grupo. Tama, di ba? Diba na? Ayan. But anyway, diba? So ano pa dadagdag mo? Mare, eto nga. Inanunsyo, 'di ba na banggit ko na kamakailan lamang yung mga tungkol sa mga sa balita tungkol sa Paralympics. Oo. Eto Mare, inanunsyo ng Philippine Sports Commission na si para javelin thrower Cindy Asusano. Ayan ang magiging Philippine flag bearer natin para sa closing ceremony ng Paris 2024 Paralympics. Si Cindy ang may highest finish sa ating mga Filipino Paralympians sa Paris. Natapos niya in 4th place sa women volleyball. Anong volleyball? Bakit may volleyball? Javelin throw. Ayun. F54. Ginalibol. Kung saan nakagawa siya ng new personal best sa 15.05 meters. Ay, ganun pala yun. Alam mo, in fairness, pagkatapos ng Paris 2024 Olympics, isinagawa naman itong Paralympics sa Paris. At yung mga Pilipino contingents natin, hindi rin sila nagpapahuli, Mare. Sana mabigyan din ng syempre hawak din ito ng ng Philippine Sports Commission. Pero sana mabigyan din ng parangal yung ating mga Paralympians na maski paano ay nagtagumpay. Kahit yung kahit yung mga na lang, yung mga contingents. Kasi syempre may mga special na pangangailangan din itong mga to. Correct, hindi diba? ba? Kung sila sana mapondohan. Kasi lalo pa diba, may mga special needs itong mga ito. Na nakakalungkot din, Mare, kasi kahit papaano, diba, alam naman natin na pinaka parang nalilist priority kung saan pa yung mga kapatid nating may kapansanan. Sila yung medyo hindi na pagtutuunan ng pansin. Diba? Diba? Sana ito, bilang lumalaban naman at nagbibigay karangalan sa ating bansa, sana pag-ukulan na ng pansin at syempre dun sa mga mababata, sana pansinan din nila. Correct. Diba? Hindi lang yung mga nahuhuli. Oo. Hindi yung... Hoy! Hindi mo sasabihin yun na, diba, na nakakaloka. Yung mga nahuhuli tapos nagsiselfie. Na ganun pa. Hoy, ang going ngayon ng hearing sa Senate. Ngayon? Huy, alam mo, nakakaloka. Manonood ako mamaya. Diba? Wala naman, isang po muna mga kaganapan sa Chika sa Arena. Hindi yan sa atin ang Arena Plus, astig sa sports. Pero marami may nakalimutan tayo tungkol sa Arena Plus. Idadagdag lang din natin, diba? Huwag niyo makakalimutan to download Arena Plus in your cellphones kung gusto niyo pong mapanood ng live ang mga PBA games natin diyan sa Arena Plus app. At syempre, diba, itong good news sa lahat. Alam niyo ba na
sila rin ay tinanghal bilang Best Sportsbook Operator for 2024 ng Sigma Asia Awards. Casting natin dyan ang mga Pinoy basketball sensation sa mundo ng PBA na si Scottie Thompson at ang ating Pinoy Pride na umaariba naman sa mundo ng NBA kung saan malapit nang magbukas ang next season ng NBA ang ating phenomenal Phil basketball star na si Jordan Clarkson. At syempre ang ating US endorser at ang ating bagong kapamilya sa Arena Plus na si Austin Taylor Reeves. Diba? Napakabongga niyan. Kagaya ng sinabi mo, Mate, ikayatin natin ang ating mga panggana. I-download ang Arena Plus app now sa inyong App Store at Play Store. Correct. At pwede mo rin mapanood ang mga laro sa arenaplus.ph dahil sa Arena Plus, astig sa sports. Gaming is for 21 years old and above only. Keep it fun, game responsibly. Ayan, ang bonggang-bongga. Thank you so much, Arena Plus. Diba? Pero eto na ang ating next chika nako. Aniririt. Mukhang may aaribahin na naman tong mga ito. Sino? Diba? Ng bongga, Mare. Kasi nga daw ngayon, diba? Alam naman natin na medyo mainit ang showtime, mainit ang ilang mga proyekto ng ABS-CBN. Yes. Dahil nga syempre sa pag-merge nila with GMA7. Aba, Mare, eto nabalitaan lang naman ang aking chismosang kapitbahay over the weekend. Na parang humihirit daw ngayon ang ABS-CBN ng 2 slot sa prime time ng GMA7. Actually, diba? Go, sige tuloy mo lang. Na nakakaloka. Kumaga parang kasi, yun nga daw ang usap-usapan ngayon na kumaga nililigawan daw ng ABS ngayon na mapagbigyan sila na makapag-provide ng mga teleserye on their prime time. Kasi nga 'di ba, nang sa gayon ay makapag-promote din naman yung iba nilang mga artista under GMA7. Kasi nga 'di ba, alam naman natin na si Kim Domingo galing sa kanila na napunta sa ABS na nagkakaroon na ng parang crossover na wala namang masama talaga, 'di ba? So parang yun lang naman ang parang panuntunan nila at idea daw pa lang naman na makapag-join force ang mga sparkle artists na hindi nabibigyan ng trabaho. Pwede nilang maigis sa mga teleseryeng kanilang ipoprovide kung sila daw ay pagbibigyan na makapwesto sa prime time. Kaso papayagan kaya? Yun naman daw ang tanong ngayon. Pagbigyan kaya? Kasi nga syempre, 'di ba, may mga sparkle artists din tayo na talagang nga naman na kumaga parang umaariba din naman sa kanilang teleserye. Kagaya nino? Barbie Forteza. Sino pa? Marian Rivera. Sino pa? Bea Alonso. Sino pa? Carla Beliana. Sino pa? Diba? At marami pang iba. And a lot more. Sa lalaki naman. Diba? Alden Richard. Sino pa? Dennis Trillo. Sino pa? Ding Dong Dantes. Sino pa? And a lot more. Ngayon sabihin nyo, sino hindi nanonood sa sa Kapuso Network? Oo, diba? Yung mga ganong aspeto. So parang wala naman siguro din ako makitang masama kung sakaling ma-push man itong usapin na ito patungkol dito. Kasi nga naman, diba, it will be a very, kumbaga, a nice joint project if ever man na pagbigyan. Sana pagbigyan. Hindi naman siguro silang habang may umaano-ano dyan. Habang may hihima pa. Hindi ka papalakpak, diba? Yung mga ganyan. 6 lang naman yung papalakpak. Diba? So, yun lang naman din. Wala naman din makitang masama. Pero yun nga ang tanong lang din ng mga tao, pagbigyan kaya? Eto, Mara, suggestion ko lang naman, kung gugustuhin lang naman. At sana wag nyo pong masamain. Ano yun? Kung meron mga shows ang GMA7 na medyo mahina ang hatak sa takilya, sa taong bayan, di ba, sa ating mga kapuso. Di ba pwedeng i-sandwich yung mga shows ng ABS-CBN na malalakas? Diba? Para maghatakan sila. Tapos isunod mo ulit yung Kapuso Keme, yung para hindi na aalis kasi alam nyo, eto mga pangga, para sa kaalaman ng lahat, importante kasi yan na mai-sandwich kapag kung ano yung malakas upang nang sa ganon, yung mga tao hindi na maglilipat ng TV. Truthfully. Kasi kung matagal yung ibibigay nyo sa kanila para maghintay dun sa paborito nilang programa. Correct. Ay maglilipat talaga yan ng TV. Hindi, kasi naman, 'di ba, in fairness naman to GMA7, 'di ba, they are doing their best naman to cater teleseries, best teleseries na
alam mo yun, pinapatok din naman. Correct. Pero aminin man natin sa hindi, Mare, diba? When it comes kasi to teleserye, ang nakatutok ang tao kagad sa ABS-CBN. Iba kasi diba? gumawa naman. Kasi talagang dekalibre. Diba dati pa nga, na-issue pa nga yan diba? Na when it comes to news and current affairs, diba? Very accurate ang GMA7. Yes. Diba? Yan talaga. Kasi ano na talaga hindi ko sinasabing inaccurate ang ABS-CBN. But to teleserye alone, mas accurate naman at mas talagang pumapatok kahit anong gawin nila ang ABS-CBN, diba? O kagaya na lamang yan, Mare, no? Oh. Speaking of teleseries from ABS-CBN, ngayon, Mare, ay kasalukuyang nasa top 1, Mare, ang Lavender Fields diba? ni Jody Santa Maria. Na alam mo yung nakatapat yan kay Bea Alonso and Carla Abellana, yung Widow's War. Na ngayon, Mare, diba? ay wala na yata sa top 10. Nasa top 4 ng Pulang Araw. Talaga? Ang Widow's War? Ang Widow's War ay wala na sa top 10. Talaga ba? Diba na nakakasad? For sure. Nasa top 1. So, ibig sabihin, tinalo ng Lavender Fields si Tanggol? Ay, ng bonggo. Iba kasi, Mara, alam mo, sa mga press people na na mga kaibigan nating nakapanood sa Lavender Fields, sa advanced screening ng Lavender Fields. Oy, Mare, nahuhook ako ngayon na in fairness. Diba? Lalo yung mainit na yung mga eksenahan ngayon. Kasi, Mare, ang paggawa ng Lavender Fields ay parang pelikula. Correct, diba? Parang talagang dekalibre na siya, na talagang okay na siya. Hindi ko sinasabing hindi maganda yung gawa ng GMA7. Okay nga lang. Kaya lang, mas kinakagat kasi ng tao ngayon yung may mga ibang twist kaagad na tipong ayaw na ng tao na panoorin yung mabagal na storya. Tapos yung mga tipong gusto kasi nila fast pacing, 'di ba? Actually unang nagpauso niyan, yung Dirty Linen. Yung ang bilis ng facing, 'di ba? Kaya na-hook agad yung mga tao doon. Try nyo kayang gumawa ng mga teleserye na nasa loob ng Pogo. Wow. Hoy! Hindi, ano ba? Hindi sila magaganon. Nakakaloka. Title nyo ng Troll Farm. Pogo in the City. O kaya gawin nyo kayang try nyo, Alice in Wonderland. Finding Alice. Si Alice na nagpunta lang naman ng Malaysia dahil sumakay sa Legoland. Bakit ba? Nagliwaliw lang siya. Pero alam mo, kidding aside, gusto ko yung ngiti ni ni Alice. Suspended mayor. Suspended na ba siya? No? Suspended Mayor Alice Guro. Bagay sa kanya na yung highlights naman niya. ni Senator Rizon. Ang ganda ng pagkakagawa ng buhok. Diba? Yun nga yung sinasabi nga niya, nagpunta di siya tumakas. Nagpunta nga siya. Hindi siya ganyan nagsalita. Sabi niya, Your Honor, nagpunta po ako ng Indonesia para hindi ganyan yung dila niya. Buhok ko. Hoy, hindi mo gaganunin. Ongoing ngayon yung kaso, tumigil ka. Your Honor, gawanon. Hey, I like your attitude. Ay, ganon. Diba? O balik tayo sa Lavender Fields. Yun nga, as in talagang umuokay naman na siya ngayon. Alam mo yun, medyo nahuhook ako kasi parang medyo yung atake ni Jody Santa Maria dito. Palaban na At saka may mga dekalibreng artista na nandito. Correct. Sino ba yung mga veteranong actress? Maricel Soriano. Maricel Soriano. Diba? Pag pinagsasampal kayo niyan. Victor Neri nandoon. Makita nyo talaga yung mga hinahanap. Edu Manzano is there. Diba? Diba? Grabe. Talaga nga naman. Okay na kaya sila ni Cherry Pie? Hindi, nasa Quiapo nasa Lavender Fields yung isa. Oo. Di ba sinaktan-saktan siya ni Rigor? Malay mo magtagpo sila sa Lavender Fields. Oo. Sa kakatakbo niya kay Rigor. Lavender sa Quiapo. Manano mo yung mga bangga, yan diba? Kung saan man nahantong, it will be siguro makakatulong din since alam mo yan, very much aware naman ng GMA7 na simula nang umapak ang Showtime sa kanilang bakuran, iba yung tulong na nagawa nito financially para sa network din itself. Yung joint project. Na sana magtuloy-tuloy yung joint project at mag-merge na lang din. Mag-merge ang Pulang Araw at saka Lavender Fields. Bakit ba hindi? Pulang diba? lavender. Pulang laban. Gano'n.
Laban na laban. Lavender Arrow, mga. Ay, nako. Mananaways mga banggayan po muna ang ating unang chika for today's video. Sa aming pagbabalik isang umating mong chikahan naman ng dala-dala ng dalawang bakla. Muli ba ako po si Kapitana Sisa? Ay, abangan nyo dahil bakla din yung pag-uusapan natin. Correct. Ako po ang yung Tita Cora. And we are still same pero iba. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating tugtugan. Syempre dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Pangga, wag mong sabihin radyo. Sabihin mo, Energy!